Good morning, good day, church day, Lord day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, kamay ng tao. Ano ba ito sa Biblia? Atin pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Maraming salamat po, Diyos amang nasa langit, sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo. Papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po lubos namin maunawaan, maintindihan po ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ating topic, kamay ng tao. Ano ba ito sa Biblia? Akin na pong babasahin ng talata ay nasa Gawa chapter 17 verse 29. Verse 29. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Amen. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, pinagtitibay po na aral ng ating Panginoong Jesucristo na galing at kautusan ng kanyang Diyos amang nasa langit. Tayo po yung mga anak ng ating Diyos amang nasa langit na naglikha sa atin. Huwag daw tayong mananampalataya, sasamba na gawa ng tao, gawa ng kamay ng tao, gawa ng katalinuhan ng tao. Tayo pa yung manampalataya sa Diyos na hindi nakikita, na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos Ama, ang ating Diyos Amang nasa langit. Wag po tayong mananampalataya, sasamba, mananalig, maniniwala sa pamamagitan na gawa ng kamay ng tao. Yan po ang pagtitibay sa nabasa natin sa talata. Upang sa ganun po ay hindi tayo maligaw ng kaalaman, hindi tayo mailigaw ng pananampalataya, pagsamba, pagdating po sa spiritual, pagdating po sa pananalig, pananampalataya sa ating Diyos amang nasa langit, pananampalataya at pananalig sa ating Diyos amang nasa langit at sa ating Panginoong Jesucristo, na hindi tayo mailigaw ng katuruan. Tayo po ay bumase sa nilalaman ng Biblia sapagkat ito ay napatunayan na dahil po sa Jerusalem kung saan po namuhay pa ang ating Panginoong Jesucristo at nandoon pa po ang kanyang mga naisuot, nakadisplay. Meron po tayong katibayan na
bumaba dito ang ating Panginoong Hesukristo at naisalin ng kanyang mga aral at turuan sa Biblia. Brother and sister, sa Biblia po tayo manalig, manampalataya, maniwala na naisulat, naisalin po sa Biblia para hindi po tayo mahiligaw ng katuruan at sa ganun po maging kalugod-lugod tayo sa ating Diyos amang nasa langit. Brother and sister, nag-iingat po tayo sa mga taong nangangaral na hindi mula sa Biblia, sapagkat mahililigaw po tayo ng kaalaman pagdating sa pananampalataya. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay huwag tayong manawa makinig every Sunday na akin pong binabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan, kung sa ganun po magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Katapos na po yung ating topic, tayo po yung manalangin muli. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po, nakapagpakinig na naman po kami. Ngayon salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay pong lakas sa aming katawan at espiritual. Diyos Ama, maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Brother and sister, maraming salamat po sa walang sawang pakikinig. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.